Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 6, Term 1, Week 1. Tekstong naratibo, tulang pambata. Wika, kaganapan, komplemento ng pandiwa, tagaganap o aktor. Tekstong biswal, pagpapakahulugan sa tekstong multimedia text, headlines, subtitles, at slogans. Nauunawaan ng tekstong naratibo, tulang pambata. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Naibibigay ang tono at layon sa pagpapakahulugan ng tekstong multimedia. Sa iyong palagay, ano-ano ang bagay na dapat natatamasa ng isang bata ayon sa ipinakikita sa larawan? Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ikaapat na larawan. Ikalimang larawan. Tukuyin ang mga salitang isinasaad sa bawat pahayag. Hanapin sa loob ng puzzle ang kasagutan. Tumutukoy sa mga bagay na dapat matamasan ng isang tao. Isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Ito ay binubuo ng mga taludtod at saknong. Tumutukoy sa tagaganap ng isang kilos. Tawag sa literal na pagbibigay ng kahulugan sa salita. Bahagi ng pananalitang tumutukoy sa kilos o galaw. Narito ang mga tamang kasagutan: karanasan, tula, aktor, denotasyon, pandiwa. Piliin sa kahon ang denotasyon at konotasyong kahulugan ng mga salita. Itala ang inyong sagot sa column kung saan ito kabilang. A. Maliit, B. Hinaharap, C. Sentro ng buhay, D. Pinag-aralan, E. Susunod na araw, F. Gising ang kamalayan, G. Daigdig na ginagalawan, H. Nakadilat o nakabukas na mga mata, I. Formal na prosesong nagpapadali ng pagkatuto, J. Taong wala pa sa hustong gulang o menor de edad. Sa unang column, mga salita: mundo, edukasyon, kinabukasan, bata, mulat. Ikalawang column naman, kahulugan mula sa diksyonaryo o denotasyon. Sa ikatlong column, kahulugan ayon sa sariling pagkaunawa, konotasyon. Narito ang mga tamang kasagutan. Basahin ang tula tungkol sa karapatan ng mga bata. Sagutin ang mga tanong mula sa tulang binasa. Karapatan ng mga bata ni Hanily A. Santiago. Bata, karapatan mong maisilang sa mundo, makilala ang mga taong nakapaligid sa iyo, palakihin ng tama at mahalin ng husto, alagaan ng magulang, ibigay ang gusto. Karapatan mo ang mabigyan ng pangalan, makilala ang lahing iyong pinagmulan, manirahan sa isang maayos na tahanan, mahalin ng magulang at gabayan. Karapatan mong mabigyan ng sapat na edukasyon, matutuhan sa paaralan, mahalagang leksyon, wastong kaalaman sa iyo'y maibigay, katuwang ang gurong nagbibigay gabay. Karapatan mo ring maglaro at maglibang, magkaroon ng mga mabubuting kaibigan, pakikisalamuha sa iba'y dapat makasanayan upang lumaki kang mulat ang kamalayan.
Karapatan mo ring mabuhay ng malusog, ang masustansyang pagkain at sapat na tulog, mabigyan ng disente at maayos na kasuotan upang ang hitsura ay di pagtawanan. Karapatan mo rin na maprotektahan sa mga panganib, pang-aabuso at karahasan, matulungan at maipagtanggol ng pamahalaan upang makamit mo magandang kinabukasan. Tungkol saan ang tema ng impormasyong isinasaad sa tula? Tungkol ito sa mga karapatan ng mga bata. Ano-ano ang karapatan ng mga batang nabanggit sa tula? Karapatan nilang mabuhay, makapag-aral, maglaro, magkaroon ng pangalan at maprotektahan. Bakit mahalagang malaman ang iyong mga karapatan bilang isang bata? Mahalaga ito upang malaman kung paano ka dapat tratuhin at alagaan. Ano ang maaaring mangyari kung lalabag sa mga karapatang ito? Maaaring makaranas ng pang-aabuso, kapabayaan o hindi magandang buhay ang bata. Paano mo masasabi o mapatutunayan na tinatamasa mo ang mga karapatang ito? Masasabi ko ito kapag ako ay inaalagaan, napag-aaral at minamahal ng aking pamilya. Tampok na teksto, tekstong naratibo, tulang pambata. Ang tekstong naratibo o pasalaysay ay isang anyo ng diskurso ng pagpapahayag o pagsasalaysay ng isang katotohanang bagay. Ito ay nagpapahayag ng sapat na detalye tungkol sa katangian ng isang bagay, tao, lugar o damdamin upang ang isang mambabasa ay makalikha ng isang larawan ayon sa ipinahahayag sa tula. Mahalaga ang estilo, nilalaman at pananalitang ginagamit sa isang teksto upang madali itong maunawaan ng mambabasa. Halimbawa nito, ang nobela, maikling kwento, tulang nagsasalaysay, pabula, parabola at iba pang piksyong nagsasalaysay. Ang tulang pasalaysay ay uri ng tula na nagsasaad ng kwento. Ito ay kadalasang ginagamitan ng boses ng tagapagsalaysay at ng mga tauhan at ang buong istorya ay nasusulat sa may sukat na taludtod. Hindi kailangang mayroong huwarang pangritmo ang tulang pasalaysay. Ang ganitong uri ng tula ay maaaring maikli o mahaba at ang istoryang kinukwento nito ay maaaring komplikado. Ito ay karaniwang dramatiko, may layunin, iba't ibang tauhan at sukat. Balikan at pag-aralan ang nilalaman ng tula. Bilang isang bata, pagsunod-sunurin ang mga karapatang dapat mong matamasa sa kasalukuyan. Kompletuhin ang diagram. Karapatan ko bilang bata. Karapatan kong maisilang sa mundo. Karapatan kong mabigyan ng pangalan. Karapatan kong magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa akin. Karapatan kong mabigyan ng masustansyang pagkain. Karapatan kong mabigyan ng disenteng kasuotan. Karapatan kong magkaroon ng tamang edukasyon. Karapatan kong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan kong maprotektahan sa mga panganib at karahasan. Batay sa binasang tula, ibigay ang kinakailangang mga impormasyon. Bilang isang bata, saan niya dapat unang nararanasan ang pagmamahal at pagkalinga? Saan dapat tinatamasa ng isang mag-aaral ang formal na edukasyon o pagkatuto? Ano ang dapat masilayan ng isang batang nasa sinapupunan pa lamang? Ilarawan ang isang tahanang dapat ay tinatamasa ng isang batang tulad mo. Kaugnay na paksa bilang 2, nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. Panandang konteksto, pagbibigay kahulugan. Ang denotasyon ay pagbibigay kahulugan mula sa diksyonaryo.
Ito ay formal at literal na pagbibigay kahulugan sa salita. Ito ay masistemang pagtukoy ng salita mula sa orihinal na kahulugan. Ang konotasyon ay dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pag-unawa at interpretasyon batay sa konteksto ng paggamit nito. Ito ay maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan at sitwasyon ng isang tao. Sa kabuuan, mahalaga ang pag-unawa sa denotasyon at konotasyon upang maipahayag ng wasto at malinaw ang ating mga saloobin at mensahe. Tulungan tayo, humanap ng kapareha, ibigay ang denotasyon at konotasyong kahulugan ng mga salita at gamitin ito sa pangungusap. Denotasyong kahulugan, halimbawa, pagkain. Pangunahing pangangailangan ng tao. Maghahanap buhay tayo upang may maipambili ng pagkain araw-araw. Ang mga sumusunod na salita ay magulang, tahanan, hitsura, panganib, pamahalaan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Konotasyong kahulugan. Mga salita, halimbawa pagkain, kahulugan mula sa sariling pananaw o pagkaunawa, kanin, ulam, inumin. Na buong pangungusap, may masarap na kanin, ulam at inuming inihanda si nanay para sa akin. Narito ang maaaring maging kasagutan. Kaugnay na paksa bilang 3, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag, kaganapan, komplemento ng pandiwa, tagaganap o aktor. Talas basa, basahin ang mga pangungusap mula sa tulang pinag-aralan. Mga magulang ang dapat umaaruga sa kanyang mga anak. Mga guro ang nagtuturo sa paaralan. Pamahalaan ang magpoprotekta sa mga bata sa karahasan. Ang mga bata ay malayang magtatamasa ng mga karapatan sa gabay ng magulang. Bilang bata, manghihingi ako ng tulong sa gobyerno kung kinakailangan. Ano ang napansin mo sa mga salitang may salangguhit? Mayroon bang kilos at tagaganap ng kilos na tinutukoy sa pangungusap? Ang pandiwa ay isang salita, bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw, isang pangyayari o isang katayuan. Ang pandiwa ay may iba't ibang focus o kaganapan o komplemento. Ito ang tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap, na ipapakita ito sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. Focus ng pandiwa. Tagaganap, aksyon o aktor. Ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na sino. Ginagamit ang mga panlaping mag, nag, mang, ma, maka, makapag, maki, at magpa. Halimbawa, mga magulang ang dapat umaaruga sa kanyang mga anak. Mga guro ang nagtuturo sa paaralan. Pamahalaan ang magpoprotekta sa mga bata sa karahasan. Ang mga bata ay malayang nagtatamasa ng mga karapatan sa gabay ng magulang. Manghihingi ako ng tulong sa gobyerno kung kinakailangan. Talas isip. Piliin ang angkop na pandiwa para sa pangungusap ayon sa hinihinging focus o komplemento, focus sa tagaganap o aktor.
Ang mga anak ay pinuntahan sa lalawigan. Ako ay magsasanay o ipinagsanay sa paglalaro ng chess araw-araw. Taos-pusong humingi, ihihingi ng paumanhin si Roberto sa kanyang kaibigan. Maglilinis ng bahay si Camila sa darating na linggo. Ipinagsaing ng kanin si Tatay Emilio para sa pananghalian. Narito ang mga kasagutan. Kompletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpuno ng pandiwang nasa focus na tagaganap o aktor. Sulat. Patlang ng mga mag-aaral ang kanilang suwestyon sa ilulunsad na programang pangkalusugan sa paaralan. Tanong. Ang mga magulang tungkol sa petsa ng muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Luto. Si Ate Felisa ang patlang ng mga pagkain para sa pagtitipon kanina. Tulong. Patlang po ako sa pag-aayos ng silid mamaya. Sipilyo. Patlang ang bata pagkatapos kumain. Narito ang mga tamang kasagutan. Kaugnay na paksa bilang 4 na ibibigay ang tono at layon sa pagpapakahulugan ng tekstong multimedia. Suriin ang nilalaman ng slogan. Tukuyin ang tono, layon at paksa nito. Bawat bata ay mahalaga sa lipunan. Pag-asang inaasam ng sambayanan. Itaguyod natin ang mga karapatang pambata, palakasin at isulong para sa pamayanang makabata. Ano ang paksa ng slogan? Ano ang layon ng author o sumulat? Ano ang tono ng author o manunulat? Ang paksa ay tungkol sa karapatang pambata. Layon ng author na magbigay impormasyon at manghikayat sa paigtingin ang pagtataguyod sa karapatang pambata. Ang tono ng author ay akademiko sapagkat layunin nitong magpabatid at magbigay impormasyon sa mga mambabasa. Anong uri ng multimedia ang slogan? Ang slogan ay halimbawa ng paper-based text multimedia. Sa bahaging ito ng gawain, maaaring isagawa ito ng pangkatan. Bigyan ng sapat na oras ang mag-aaral na makabuo ng slogan tungkol sa kanilang mga karapatan. Ano ang tekstong multimedia? Ang mga tekstong multimedia ay ang pinagsasama-sama ang iba't ibang uri ng nilalaman tulad ng teksto, mga larawan, audio at video upang lumikha ng mas mayaman at mas interactive na karanasan para sa user. Ang tekstong multimedia ay maaaring paper-based tulad ng mga aklat, nobela, comics, posters at slogans. Live multimedia text naman ang mga sayaw, pagtatanghal, pasalitang pagkukwento sa pamamagitan ng pinagsamang pamamaraan tulad ng paggalaw, tunog at pasalitang wika. Ang digital multimedia text naman ay ang mga animations, slideshows, e-posters, digital stories, podcasts at mga web pages na may kasamang hyperlinks sa mga external na gabay sa wastong pagbigkas at pagpapakahulugan. Elemento ng tekstong multimedia. Paksa. Pangunahing kaisipang pinagbabatayan ng teksto. Upang maituring na may kaisahan ng teksto, hindi dapat lumihis ang paksa nito. Layon. Ito ang intensyon ng teksto sa pagkakasulat nito. Ito ay tumutukoy sa layunin ng teksto kung ito ba ay nais magbigay aliw, magbigay impormasyon o magturo, magbigay inspirasyon, manghikayat o magpakilos. Nasa pagsusuri ng mambabasa kung paano bibigyang pagpapakahulugan sa teksto o akda. Tono.
ang nangingibabaw na damdamin sa author sa pagsulat ng teksto. Maaari itong masaya, malungkot, galit, nangunguyat, nagpapatawa, magaan, seryoso, akademiko at iba pa. Ang tono ay nakatuon sa damdamin ng author sa teksto. Ang damdamin naman ay ang naramdaman ng mambabasa sa pagbasa ng teksto. Pakinggan o panoorin ang digital poetry tungkol sa karapatan ng mga bata. Ibigay ang tono at layon ng may akda tungkol sa nilalaman nito. Narito ang YouTube link. Karapatan ng isang bata, ating tutukan at ipaglaban. Gamit ang Venn diagram, magbigay ng isang salita na may denotasyon at konotasyong kahulugan na natutuhan mo sa aralin. Gamitin ito sa pangungusap. Tukuyin kung ang salitang may salangguhit ay ayon sa pagpapakahulugan. Isulat kung ito ay denotasyon o konotasyong kahulugan. Ang ama ang haligi ng tahanan. Luto sa mainit na baga ang inihaw na bangus ni nanay. Buhay ang kapalit sa ginawa ni Marcelo na karahasan. Daigdig ang tawag sa mundong ating ginagalawan. Ang mga anak ko ang aking tahanan. Narito ang mga tamang kasagutan. Bilugan ang angkop na pandiwang nasa focus na aktor sa pangungusap. Nagsindi, sinindahan ni nanay ng kandila nang mawalan ng kuryente. Si Marisa ay bumili, ibinili ng masarap na ulam. Ipaglalaba, naglaba ng isang basket ng mga puting damit ang lola ni Anita. Maglaro, naglaro sa plaza ang magkakaibigan. Magpasalamat, pinasalamatan tayo sa magandang kalusugan. Narito ang mga tamang kasagutan. Isulat sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga karapatang dapat matamasa ng isang bata. Makapag-aral, isilang, bigyan ng kasuotan, bigyan ng pangalan, bigyan ng kalayaang maglibang, proteksyonan sa karahasan, magpahayag ng saloobin, bigyan ng pagkain at tirahan. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang poster tungkol sa karapatang pambata. Gawin ito sa isang bond paper.